Mga kapatid, magbubukas tayo ng Biblia sa umagang ito. Buksan po natin sa libro ng Mark chapter 10. Di po tayo magtatagal mga kapatid sa umagang ito. Biyayaan lang tayo ng Diyos sa ating kadaliing na pagpapadayon sa oras nito ngayong umaga ay pagpalain tayo ng Diyos sa kanyang mga salita. Mark chapter 10, verse 17 hanggang 31. Marcos 17 hanggang 31. Marcos 17, kutob 31. Amen. Babasawan ko, mga kapatid, pakisundan lang sa inyong mga Biblia. Verse 17, hantilakat na hi Jesus, may tao nga nagdalagan ti pakadto ha iya. Linmuhod ha iya atubangan, nga nagpakiana, maupay nga magturotdo. Ano ang kinahanglan ko buhaton? Basi makarawat ko ang kinabuhi nga dayon. Verse 18, nagpakiana Jesus, kaya nung nga tinatawag mo ako nga maupay, waray iba nga maupay, kundi ang Diyos la. 19, maaram ka man han mga sugo, diri ka magpatay, diri ka manlibog, tumahod ka han amay ug iroy nimo. 20, binmaton ang tawo, magturotdo, gintuman ko ini nga tanan nga mga sugo, tikang panaakon ka bata. 21, tinutukan hiya ni Jesus, inupdan hingugma, ngan ginsaring, usa nala nga butang ang kinahanglan mo. Kadto na, igbaligyan nga tanan nga imo hiagi. Nga ni panahatag ang kwarta ha mga pobre. Ngan makakamayad ka mga bahandi, halangit, katapos, balik, ngan sunod ha akon. 22. Nagmasulubon ang nawong hantawo, han pakabati niya hini. Nganlin makatiya nga mabidoon, kay Rico hiya hinduro. Sin may plat Jesus sa iya mga tinunaan, ngan nagsiring haira. Makuri good parahan mga Rico, hin pagsulod han ginhadian ng Dios. Nanhipausaan mga tinunaan, hini nga mga pulong. Kundi nagpadayon Jesus, hin pagsiring, mga anak ko, makuri good an pagsulod han ginhadian han Dios. 25, masaro sayon pa para hin kamelyo, hin pagsuhot hata taranugan hin dagom, kay Henrico, hin pagsulod han ginhadian ng Dios. 26, dinmugang hin pagipausaan mga tinunaan, sanglit, may hin pakian na haira. Hinuman ngayon ang matatalwas. 27, tinutukan hira hin maupay ni Jesus ngan binmaton, diri ini may himo hin tawo, kundi diri ini makuri para han Dios. Nahihimo han Dios ang nga tanan nga mga butang. 28, niyan nagyakan hi Pedro, kita ginbayaan namon ang nga tanan, ngan sinmunod kami ha imo. 29, nagsaring Jesus, nasaring ako ha iyo, bisan hinuo nga nabaya, hinbalay o kabugtuan, iroy, amay, mga anak o mga uma, tungod ha akon nganhan maupay nga sumat, makarawat hiya hinlabaw pakadamo nga balos dinhi hini nga kinabuhi. Makarawat hiya hinkapin o sa kagatos kapilo nga mga balay, kabugtuan, mga iroy, mga anak, ngan mga uma, ngan upod man liwatin mga pagtimaraot. Ngan makarawat hiya han kinabuhi nga dayon, ha umarabot nga panahon. 31, kundi damo ang mga nahiuna, yana nga mauurhi. Ngan damo ang mga naurhi, yana nga mauuna. Amay namon Dios, salamat ani mo, bendisyon paret amon kalagi ng aga. Maghatag ining kakusganan, magpaalala sa amin sa iyong biyaya sa kaligtasan. Nakikita namin ang kahalagahan ni Kristo sa aming buhay. Salamat po, Diyos, sa iyong pagpapatawad sa aming kasalanan. Salamat din sa iyong biyaya, Panginoon. At tulungan mo kami sa umagang ito na ikaw namon madayaw masamba sa spirito at katotohanan. Dada kami, hatanan nga imo mga kasuguanan, dada kami ginawahan ni imo tanan nga kamatuoran. Sa pangalan ni Jesus namin tagapagligtas. Amen. Makalingkod po tayo mga kapatid.
Siguro itong verse na ito, mga kapatid, nating binasa ay madalas na natin itong nababatian. Sa totoo lang, naging topic natin to siguro last three na Jesus Saves Leyte. Okay? Mas madali pa sa kamelyo na makasuot sa butas ng karayom kaysa sa riko na makapasok sa kaharian ng langit. Mga kapatid, sa ating binasa, may eksena dito na ang Ginoo nagbabaktas, tigna may lumanataiya, nagtipaluhod na nagpakiana. Maupay nga magturot-do, ano't kinanglan kong buhaton para magkaangkunan dahil niya kinabuhi. Mga kapatid, maupay na iya pakiana. Amen? Kaya niya pakiana, aanhon ko nga magkamayada hindayon nga kinabuhi. Mga kapatid, sakto niya pakiana. Sakto gya pa niya ginpakianahan. Kay waray ibang nga makakabaton hiton labot lahan Ginoo. Ngan iton nga pakiana, mga kapatid, ay pakiana nga may pakialam sa kalag. Sabihin, hindi ka lang basta nagtatanong para sa iyong hanapbuhay o sa iyong buhay, sa iyong relasyon, kundi ang tanong na ito, mga kapatid, ay napakahalagang tanong. Paano ko makakamit ang buhay na walang hanggan? Mga kapatid, talagsalait mga napakiana yung sugad. Naaanon ko magkamaya dahil kinabuhing waray katapusan. Kagaya ng nagtanong kay Pablo at Silas sa libro ng mga buhat, kapitulo 16, sabi ng lalaki na nagbabantay sa kulungan. Sabi niya, Ginoo, aanon ko para matalwas. Anon ko para matalwas, aanon ko para magkamaya dahil kinabuhing waray katapusan. Mga kapatid, nagtanong din tayo niyan sa Panginoon. At iligtas tayo ng Panginoon. Dito sa ating binasa, may kita natin, ano sa ring ni Kristo ay iya? Bakit mo tinawag na maupay? Waray ibang nga maupay, kundi ang Diyos lang. Tinawag niya si Kristo na mabuti. Sabi ni Kristo, hindi ako mabuti. Ang Diyos ang mabuti. Si Kristo ba hindi mabuti? Mabuti si Kristo. Kundi, nakikita natin kay Kristo, mga kapatid, anhimayaging kakada niya sa Diyos. Na maging halimbawa sa atin, mga kapatid, na kung may daman natin kabutihan nga gintatag iya o kinaiya, lahat na ito dahil sa Diyos. Ang Diyos lang maupay. At ginhimo kita niya nga maupay. Mga kapatid, sa ating binasa rin, ano sabi ni Kristo? Alam mo yung batas, di ba? Mga kapatid, ang batas nakasulat sa lumang tipan sa libro ng Exodo, kapitulo 20. Isinulat yung 10 utos. Amen? Sabi ni Kristo, sundin mo yung 10 utos, maliligtas ka. Amen? Sabi nito, maaram kahan mga sugo, diri ka magpatay, diri ka manlibog, tumahod kahan amay ug iroy nimo. Mga kapatid, sa aral ni Kristo, makakaligtas din ang batas sa lumang tipan. Ipinagihan pagsunod ng balaod ng Ginoo at kinabuhi. Sa pagsuway, amot sala, na hinungdanhit kamatayon. Na pinagit pagsugot, adait kinabuhi. Amen? Ibinigay sa kanya ni Kristo yung pamamaraan sa lumang tipan, hit katalawasan. Sumunod ka, maligtas ka. Sumuway ka, ikaw ay paparusahan. Anong sabi nung lalaki? Verse 20, binmaton ang tao, magturot do, gintuman ko iningatanan ng mga sugo, tikang panakon, kabata. Amen? Sabi niya, Ginoo, ano ko naman yan, na-perfect ko na yan, siring pa. Walang palya. Lahat ng batas ng Diyos sinunod ko, simula pa nung ako ay bata pa, sabi niya. Tinutukan siya ni Jesus, verse 21. May kulang ka pa. Amen? Ano sabi ng Kristo sa kanya? Anong kulang niya? Sabihin, diri pa ngayon adto asya nga paagi para iya makaangkon ang niya kinabuhi. May da pa ngayon niya kulang. Verse 21. Tinutukan niya ni Jesus, inupdan hingugma ang ginsring. Usa na la nga butang ang kinahanglan mo. Kadto na, igbaligyan nga tanan nga imo hiagi. Nga ni panhatag ang kwarta ha mga pobre, ngan magakamayada ka mga bahandi halangit. Katapos, balik ngan sunod haakon. Amen? Ito yung pinaka-testing sa kanya ng Panginoon. Sige daw, anong mas mahalaga, ako o yung kayamanan mo? Amen? Sinubok siya ng Diyos, hindi sa kung anong kayang gawin ng lalaki, kundi sa kung anong imposible sa tao. Sinubukan siya ng Diyos, ni Kristo, hindi sa mga bagay na kaya ng lalaki. May challenge bang kaya mo dayon? Hindi ah. Hinamon siya ng Panginoon sa isang utos na hindi niya kaya. Ano yun, mga kapatid? Sige daw,
Kung talagang gusto mo magkaroon ng buhay na walang hanggan, benta mo nga, ibigay mo sa mahihirap at sumunod ka sa akin. Sa madaling salita, itong problema sa iyo. Meron ka pang Diyos-Diyosan sa puso. Ako ang kailangan mo. Yan ang pinapakita ng Panginoon. So, makikita natin mga kapatid, si Kristo ang katapusan ng batas. Kapag may Kristo ka sa iyong puso, si Kristo na nagtumanan balaod para hain mo. Hindi mo na kailangan gumawa ng mabuti kay si Kristo na ang mabuti. Hindi mo na kailangang magsikap para maligtas tungod kay ginsikapan na ito ni Kristo para hain mo. Mga kapatid, sa ating binasa, nakita natin na yung lalaki na mayaman na lalaking nga mayaman o siring dito Rico. Ano sabi? Verse 22. Nagmasalubon ang nawong tawo han pakabati niya hini. Nganlin makatiya nga mabidoon kay Rico hiya hinduro. Amen. Mga kapatid, sa tinuod la ang karikuhan na kaulang tawo sa katalwasan. Kaya ano? Hindi niya kayang ipagpalit yung kayamanan niya kay Kristo. Sa totoo niyan mga kapatid, ang taong waray espiritu mas pipiliin at karikuhan kontra ang Ginoo. Kaya kung sa ating pagtingin dito mga kapatid, no, sabi ng Panginoon sa verse 23, sinmiplat Yesus sa iya mga tinunan nga nagsiring nga ira, makurigod parahan mga rikuhin, pagsulod ang ginadian ng Diyos. Amen? Bakit? Sa isip ng inudnon, kanya ng kagay ng ating San Lisol kanina. Yung unod nun, labas nun na kinaiya, isipin niyan, kanang labas nun na kinaiya ng mga butang. Hindi niya maiisip yung kahalagahan ni Kristo. Amen? Mga kapatid, ang kahalagahan ni Kristo, kahit pag sumpay-sumpayin mo lahat ng bulawan sa kalibutan, hindi yan makakatupong sa kahalagahan ni Kristo. Mga kapatid, sino ba si Kristo? Sino ba si Yesu Kristo para ipagpalit mo yung kayamanan mo para sa Kanya? Mga kapatid, si Yesu Kristo ay Diyos. Si Kristo ay Diyos. Hindi siya basta tao, nahimo hiya nga tao. Sumaringani nga nahimo hiya nga tao, pero sigundi riya tawan una. Siya ay Diyos na nahimo nga tao. John chapter 1 mga kapatid, makikita natin sa Biblia kung sino gud hi Kristo. Na kung bakit nakurian itri ko nga bayaan it iya bandi para kag Kristo kasi hindi niya alam yung kahalagahan ni Kristo. Amen? Hindi niya alam yung value ni Kristo. Hindi niya alam kung gaano ka precious, gaano ka importante si Kristo na mas importante pa kaysa sa kayamanan. John chapter 1 mga kapatid, makikita natin kung sino si Kristo. Verse 1. Ano sabi ng Biblia? Hanwaray pahimua ang kalibutan, nakadaanan pulong. Kausahan Dios ang pulong, ngan Dios good ang pulong. Amen? Yung pulong na yan mga kapatid, capital letter P. Sa English, capital letter W. Yan ay noun. Yan ay tao. Yan ay person. Sabi ng Biblia na wala pang mundo, nandyan na yung salita, nandyan na yung pulong. Kausa ng Diyos ang pulong, ngan Diyos good ang pulong. Verse 2, tikang pahatinikangan, kausa na han Diyos ang pulong. 3, gintuha han Diyos ang nga tanan nga mga butang, pinaagihan pulong. Amen. Sanglit waray na himo nga bisan usahan nga tanan nga mga binuhat nga diri pinaagiha iya. Verse 4, didahan pulong nakadaan kinabuhi. Amen. Nganaan kinabuhi, amo an kapawa han mga tao. Purihin ang Diyos. Si Kristo, siya ang gumawa ng mundo. Mga kapatid, ang Biblia, hindi lang basta si Kristo pinanganak ni Maria. Siya ang gumawa ng mundo, mga kapatid. Si Jesus din ang gumawa kay Maria. Kung ating maisip-isip. Si Kristo ang gumawa ng ating nilalakarang lupa. Si Kristo ang gumawa ng lahat na nakikita natin, mga kapatid. Sa Kanya ang buhay. Mga kapatid, ang hininga na meron tayo galing to kay Kristo. Itong ating kusog yan ang oras galing to kay Kristo.
Mga kapatid, verse 14, baba tayo. Talon tayo sa verse 14. Ano nangyari sa pulong, mga kapatid? Ano nangyari sa pulong? Nahimo nga tawo ang pulong. Amen. Yung pulong na gumawa ng mundo, yung pulong na tinikangan ng kinabuhi, yung pulong na kausa ang Diyos, ang pulong nga Diyos naging tao. Ngan puno hingrasya ngan kamatuoran, nagukoy din hiya aton. Amen. Ingkitaan naton ng iya himaya, ang himaya kinarawat niya iya pagkabugtong nga anak ang Diyos Amay. Mga kapatid, kung alam lang to nung Rico, binayaan unta niya iya karikuhan para kag Kristo. Nakalimutan niya na yung tinanong niya, yun mismo yung gumawa sa kanya. Na yung tinanong niya, na maupay nga magturot do, anon ko, para magkamaya din kinabuhi nga waray katapusan. Hindi niya alam na yung tinanungan niya, yan mismo ang magliligtas sa kanya. Mga kapatid, yan ang dahilan kung bakit ang mga Rico hindi akit sa langit. Hindi nila alam ang value ni Kristo. Ang alam nilang value, numero sa bangko. Ang alam nilang value kung maraming stock sa bodega. Pero hindi nila alam kung gaano kagamhanan ni Kristo. Kaya mga kapatid, hindi tayo tumitingin sa palabas ng tao. Tumitingin tayo lagi kay Kristo. Ang ating, may kanta tayo, tingnan si Jesu Kristo. Masdan kanyang kagandahan. Mapaparam pang-akit ng mundo. Lahat ng mga bagay sa mundo hindi makakatumbas kay Kristo. Kung mo makikita ang himaya ni Kristo sa ating mga binasa, mapaparam lahat ng mga bagay sa mundo sa kanyang kaluwalhatian. Amen? Balik tayo sa Marcos chapter 10, mga kapatid. Ngayon, nagtanong yung mga disipulo niya. Sabi ng mga tinunan ni Kristo sa verse 24, nanipausa ang mga tinunan, hindi nga mga pulong. Amen? Kundi nagpadayo ni Jesus in pagsiring. Mga anak ko, makurigod ang pagsulod ang ginadiyan ng Diyos. Mga kapatid, imposible sa taong maligtas. Amen? Imposible. Meron ba tayong akos nga buhaton kayang gawin na pwedeng magligtas sa atin? Wala eh. Saan pala, di tayo consistent. Ako, hindi ako consistent na tao eh. Kasi para maligtas ka, kailangan mo magpakabuti. Kailangan mabuti ka buong buhay mo. Pag nagkamali ka na isang beses, madumi na lahat yon. Mga kapatid, dito sa ating binasa, imposible sa tao maligtas kasi kahit Rico, hindi siya maliligtas ng karikuhan niya. Amen? Hindi may liligtas ng karikuhan ang taong nga Rico, kagaya ni Lazarus at ni Richman. Na kahit anong yaman ng tao, namatay siya, paggising niya sa impyerno siya. Amen? Nalala niyo yung mga talata na yun sa Luke 16? Buksan natin mga kapatid. Na yung Rico nga tao, naggising siya, nasa impyerno siya, diri gud makakasalbar it karikuhan sa katalwasan it kalag. Luke 16, verse 19. Amen. Purihin ang Diyos. Kahit tayo'y pawaray-waray, ligtas tayo. At gintagan kita ang Ginoo, magkamayda kita. Verse 19, Luke 16, verse 19. May adahad to usang nga Rico nga nagbabado han gimamahali nga mga panapton nga nagpapatakas sa iya mga bahandi adlaw-adlaw. Siguro ini nga tao naka Chanel o Louis Vuitton, naka Giorno ini, motor niya, siguro yung sasakyan niya, Mustang. Amen? Bahay niya siguro, kagaya ni Pacquiao. Meron siya sariling aeroplano, may sarili siyang jet, may sarili siyang kumpanya, lahat meron siya. Sa kanya ng lahat. Sabi dito, nagpapatakas sa niya mga bahandi adlaw-adlaw. Kumbaga, waray na niya mabutngan, iyan nalagin, waldas na lang. Tumataya siya siguro sa loto, o sa mga casino, mga milyon-milyon, bilyon-bilyon. Rico eh. Amen? Verse 20, may adal man liwat usa nga makalilimos. Anong ngaran?
Samuel. Eh, di. Ay. Oh, pwede mo ilagay ang pangalan kung gusto mo. Lazaro. Amen? Ang ngaran nga loko pa niya lawasin mga katol. Hindi lang siya basta naghihirap, makatipay yung katawan niya. Siguro wala siyang sabon kaya ginbubuni siya. Pangalot na laanay. Pangalot. At hindi lang yon 21. Ay, 20 humanunta. Agsob hiya dadoon ngadtuhan portan Rico. So bagay an ayam nan Rico ano. Hindi ayam an ayam eh. Tawo. Ito so. Verse 21, kay hingyap niya nga makakaunhian mga natataktak nga pagkaunti kang hanlami sa Enrico. Siguro naamoy niya may French press dun si si Agaro na. Baka may mahulog na isang piraso, makatilaw-tilaw man lang. Amen. Grabe. Grabe ang kanyang kakurian. Nadaop bisan ang mga ayamhin pagdilap aniyang mga kaduntan. 22, namatay ang makililimos. Ngan gindarahan ang anghel nga tuwa sa pit ni Abraham. Dito han kumbite halangit. Namatay man liwat ang Enrico ngan iginlubong. Ngan nahingat to hiya hada ko nga kasakitan ha impyerno. Paghangad niya, hingkitan niya hi Abraham hirayo iya. Purihin ang Diyos mga kapatid. Nakikita ko mga kapatid kung bakit sa ating pag-aaral ng Biblia, hinahayaan ng Diyos na tayo minsan nagkukulang tayo para tayo umasa sa Diyos. Amen? Kasi yung mga Rico, hindi asa sa Diyos yan eh. Anong asa nila? Yung numero sa bangko. Asa nila, manager or accountant, deliver some goods. Matututo ba yung mayaman mag-pray? Hindi eh. Bakit? Siya mismo ang Diyos eh. Sa buhay niya eh. Ba't ako magdadasal? Ako ang Diyos. Hindi ko kailangan ng simbahan na yan. Bakit? Kaya ko mabuhay sa sarili ko. Hanggang sa kamatayan niya, sabi dito, gumising siya sa impyerno. Bakit? Ang kayamanan hindi kailanman naging paraan, solusyon sa kaligtasan. Si Kristo lang. Kaya mga kapatid, ang ating kawarayan ay pagpapala. Sapagkat sa luyohit aton kawarayan, natutunan nating umasa sa Diyos. Kasi kung may ada kita daan, di tayo asa sa Diyos. Hinayaan ng Diyos na tayo ay minsan nagdarahop para magkaroon tayo ng pagtitiwala sa Diyos. Panginoon, ikaw lang ang aming aasahan, wala nang iba. Iton nga nga kabutangan, panalangin ha aton. Nakasaring kita, Panginoon, iligtas mo nga yung kaluluwa. Hindi ko kayang maligtas sa akin sarili. Hindi ang kayang gawin ng mga mayayaman. Kaya mga kapatid ko, delikado ang kayamanan sa totoo lang. Mahirap para sa tao maligtas sapagkat meron siyang ibang inaasahan. Pero si Lazarus, inaasahan niya ang Diyos. Amen? At makikita natin mga kapatid na ang kaligtasan ay gawa lamang ng Diyos. Hindi natin ito kayang bilhin, hindi natin ito kayang pagsikapan, regalo ng Diyos sa atin. Efeso 2:8, kagaya ng ating madalas na nababatian ng mga bersikulo. Pinagihan grasya, pinagihan pagtuo, natalwas kamo. Diri pinagin iyo kalugaringon nga buhat. Regalo inihan Diyos sa iyo. Efeso 2:8 hanggang 9. Amen. Amen. Efeso 2:8. Kay pinagihin pagtuo natalwas kamo tungod grasya ang Dios diri ini iyo kalugaringon nga buhat kundi hatag gudla inihan Dios. Verse 9, waray good niyo dinhi sa dang ipanhambog tungod nga diri ini bungan iyo kalugaringon nga mga buhat. Amen. Sa ating kahinaan na ipapakita ang kalakasan ng Diyos. Kaya huwag kang kumbaga mahina ka. Sa pamamagitan ng iyong kahinaan, maipapakita ang kalakasan ng Diyos. Huwag. Hayaan mo ng ating kahinaan ay maging stage ng Panginoon. Maging gamit ng Panginoon para igbaw. Sapagkat sa tuwing tayo ay mahina, doon naman tayo lumalakas. Ang Espiritu ng Panginoon ang nagpapalakas sa atin. So, mga kapatid, huwag tayong masilaw sa mundo. Mag-scroll ka ng Facebook, marami kang makikita dyan ng mga
Puro pa flex-flex na kung ano-ano. Huwag ka maawa doon. Pag namatayan, iwan niya lahat yan. Amen? Mag-pray ka ganito, Lord, pagpalain mo ako, magliligtas ako ng maraming kaluluwa. Amen? Yan ang kayamanan na may dahilan. Hindi kagaya sa mundo na kanilang ginagamit ang kanilang ari-arian sa wala lang dahilan. Sa kanilang pansariling kasiyahan. Mga kapatid, balik tayo sa Mark chapter 10. Hindi na po tayo magtatagal. May nagsabi dito, si Pedro, sabi ni Pedro kay Jesus sa Mark chapter 10, Panginoon, ano naman mapapala namin pag sumunod kami sa iyo? Amen? Tingnan nyo, Mark chapter 10. Bangin may daha ato napakiana, Pastor, anong mapapala ko kung sumunod ako kay Kristo? Una, si Kristo na pala mo. Si Kristo ang imo nakuha. Daan, ani mo pagsunod iya. Pangalawa, ano sabi ng Panginoon? Verse 28, may nagpakayana iya. Niyan nagyakan ni Pedro, kita ginbayaan namon ang nga tanan ngan simunod kami hay imo. Amen. Meron sa atin dito magsasabi, Pastor, ganyan din ang ginawa ko. Iniwan ko lahat para sa Ginoo. Mag-alagad ako sa Diyos. Anong mangyayari sa amin? Anong sabi ni Kristo? 29. Nagsiring Jesus, nasiring ako ha iyo, bisan nga nabaya, hinbalay o kabugtuan, iroy, amay, mga anak o mga uma, tungod hakon nga nan mauping asumat. Iniwan nila yung bahay nila, mga kapatid nila sa unod, mga karupdan, iniwan nila yung tatay nila, iniwan nila yung nanay nila, iniwan nila yung mga ari-arian nila para sa mauping sumat. Ano sabi ni Kristo? Ano mang mababalos nila ng mga sugad dito ng mga sumunod na iya? 30, makarawat tiya, hilabaw pakadamo nga balos. Amen. Ayaw kalisang kung baga damo natin mga nabayaan. Damo timbaga nilikyan, damo tim baga mabigat sa kalooban, kasama yan eh. Tandaan mo itong sinabi ni Kristo. Makarawat ka, hinlabaw pakadamo nga balos. Dinhihini nga kinabuhi, makarawat iya kapin usa kagatos, kapilo nga mga balay. Amen. Iniwan mo yung bahay mo para sa Diyos, ibigyan ka ng Diyos ng maraming bahay. Pastor, ano yan? House and lot? Nakalimutan mo, mansion? Amen. Binigyan ka ng Panginoon ng mansion sa langit. Sabi ng Panginoon, sa balayan na akong amay, damot mansion. Iniwan mo yung tahanan mo para sa Panginoon sa umagang ito, binigyan ka ng Diyos ng malaking bahay. Ito, laki ng bahay natin, mga kapatid. Amen? Kanay ini. Ato na ini, mga kapatid. Balay ini, aton amay, balay ini, iya mga anak. Kaya, ano pa, bibigay ng Panginoon, usa kagatos kapilo nga mga balay, usa kagatos kapilo nga mga kabugtuan. Amen. Maraming kabugtuan nga mayahay mo. Gintagan kahin mga kabugtuan sa iglesia. Amen. Binigyan ka ng mga kapatid sa Diyos. Binigyan ka ng mga pamilya na bago sa iglesia. Kaya sa mga kabataan natin, wala kayong parang tumatayong magulang, nanay, tatay ninyo. Punta kayo sa church. Ang dami nating tatay, oh. Amen? Ang dami nating nanay. Takay Nanay Angie. Oh, Nanay Nora. Nanay Jane. Dami mong nanay. Wala kang tatay. Punta ka dito. Yes, Tatay Aldin. Tatay Kim, Tatay Abay. Tatay Melvin. Amen? Sabi ng Panginoon, pag sumunod ka magkakaroon ka ng mga bagay na imo ginbayaan, doble pahad to. Purihin ang Diyos. Hindi ka lugi. Amen? Sumpay, mga iroy, mga anak, ngan mga uma. Amen. Pag sumunod ka sa Panginoon, bagamat diri mo mulanat ang mga panalangin, magkakamayada ka ito. Sabagat ani mo gisusunod diri tawo ang Ginoo mismo. Sumpay, ngan upod man liwatin mga pagtimaraw. Siyempre, di mawawala yung pag-uusig eh. Sumunod ka sa Panginoon. Ngan makarawat iyahan kinabuhi nga dayon ha umarabot nga panahon. Amen. Yan ang hindi kaya ng Rico. Kaya niya bang bayaan yung mansion niya para pumunta sa church?
Hindi. Doon na siya sa kanyang kutsyon. Simba-simba pa. Hayahin ako dito. Netflix. ML, bira. Pero mga kapatid, kapag nakilala mo si Kristo, iiwan mo lahat para sa Kanya. Hindi ka lugi. Sabagat ang bigay ng Panginoon sa iyo, hindi lang basta buhay, kundi buhay na walang hanggan. John 10, mga kapatid, John 10. Ito na yung last verse natin ng umaga. Kaya, piliin mo lagi si Kristo. Amen? Piliin mo lagi ang Panginoon sa kabila ng kahirapan, sa kabila ng masagana. Di naman laging may kasaganaan, may kahirapan din. Di naman din laging kahirapan, may kasaganaan din naman. Sa lahat ng panahon, si Kristo ang ating sundan. John chapter 10, tignan niyo mga kapatid, no? Hindi lang basta buhay ang binigay ni Kristo sa atin, kundi buhay na masagana. John chapter 10, verse 10. John chapter 10, verse 10. Ano sabi ng salita ng Diyos? Nasulodlaan kawatanhin pangawat, panmatay ngan panmungkag. Yung kawatan dito si Satanas, yung kanyang binabanggit. Sabi ni Kristo, kinmanhi ako base makaangkon hirahan kinabuhi. Amen? Kinabuhi la ba? Dire, sumpay. Anhura nga kinabuhi. Amen? Ang hanap ng tao sa mundo, buhay lang. Buhay. Mga kapatid, natadaan naton anhura nga kinabuhi. Diri labas ta kinabuhi, kundi mahuraon kinabuhi. Upod ni Kristo. Amen? So, we pray, mga kapatid, na magligtas pa ang Ginoo hinda mo nga mga kalag. At walang ibang pinakaparaan doon, mga kapatid, kundi ang mga tao sumunod kay Kristo. Sundan nila si Kristo. Malaman nila yung value ni Kristo. Kasi kung hindi mo alam yung value ni Kristo, makukurian kapag sunod ay iya. Anong mapapala ko kay Kristo? Ganun yung urog na pakyanan, pipira. Pero mga kapatid, nakilala natin si Kristo, siya ay Diyos. Nagkatawang tao, namatay sa krus, inilibing, muling nabuhay, base maangkon nato ng dahil niyang kinabuhi. So ayaw kita manluya, kundi maging madigon tayo kay Kristo. Ngayon, di maiwasan na sa Panginoon ka na, may bago ka ng buhay, bagong kapatid, bagong pamilya. Pag-pray mo yung pamilya mo sa mundo na makilala din nila si Kristo. Kasi mahirap na may reunion sa lupa, na wala reunion sa langit. Nakakalungkot yun, no? Ang mga pamilya, no, re-reunion sa lupa, no? Saya-saya, no? Matay lahat. Pagdating sa langit, nasan si ano? Nasan si ganito? Diba? Mahirap yun. Maganda kung nagre-reunion sa lupa, nagre-reunion din sa langit. That is the very, very happy, pinakamasayang kabutangan sa buhay Kristiyano, ligtas naton mga kaurupdan. So, igampulan naton hira kanunay. Ngano sa pamapatid, tungod kay karikuhan di man nakatalwas, pero pwedeng gamitin ang Ginoo sa buruhaton. Amen? Kaya, tignan nyo mga kapatid, di tayo kukuha ng pondo sa mga Koreag magsuportar ng mga Koreano, mga Australiano, mga Amerikano, kano, iba-ibang kano. Ba't tayo kukuha doon? Na hindi naman karikuhan ang nagtatalwas. Amen? Tayong gagamitin ng Diyos. Ayaw din natin na may kumarawat ba? Pwede kong gawin yun, isang chat lang. Hey, brother, send me $1 million. Ilihim ko lang sa inyo. Tapos, pag-atin nyo dito makausa, finish na yung simbahan. Aircon pa. May auto, 3 SUV. Pagdating dito nung nagpadala, nasan yung pangalan ko dito sa harap ng simbahan nyo? Wala na, kanya na pala. Nakuha niyo mga kapatid ko. An aton pagtuo is not for sale. Kagaya ng ating botos, hindi natin binibenta. Ganon din ang ating pagtuo. Ang ating paglaom kay Kristo lang. Pray tayo, Lord, bless me para sa ebanghelyo mo. Ang ating offering, dyan lang tayo umaasa sa ating simbahan. Kaya we pray always, Lord, bless me para sa gawain mo. Mga kapatid, pagpalain tayo ng Panginoon.
laging ang kaligtasan mula sa Panginoon. Pinaagihan, bara niya kasuratan. So let us pray mga kapatid.